Nako-viral ho ngayon sa mundo ng social media itong si Congressman Romeo Acop. Tayo naman ho dito sa PH Update, naniniwala na naging mahusay na congressman yan, pero hindi noong 19th Congress. Malinaw ho naging mahusay na congressman yang si Romeo Acop, pero hindi noong 19th Congress. Kasi noong 19th Congress ho mga kababayan, wala hong ginawa yung mama na yan kung hindi magpakaaso kay Martin Romualdez. Isa ho yan sa mga tumimon diyan sa Tuadcom. At dito ho sa larawan na to, medyo kinakabahan na ho tayo. Parang ika nga nagpaano na siya, nagpahiwatig na siya, di ba? Para dito kay Beatrix, dito kay Jinky Luistro, manalangin ko kayo bago matulog. Mahirap na. Kayo ho ang itinuturo nitong si Congressman Romeo Acop. Saka first time ho ito mga kababayan. Sa totoo lang, first time ho tayong makakita. Yung pagkasawi nitong si Yusek Cabral, kahit na nakaladkad ang pangalan niya sa mga maanumalyang flood control project o dito sa skandalo na to na yumayanig ngayon sa ating bansa, marami hong naawa doon sa ali. Marami ho yung tipong nakisimpatya sa kanya, lalo na nung nagsalita itong si Ping Lacson Boytago, na kesyo nakipag-ugnayan daw itong si Cabral sa kanya at nagpahayag na gusto niyang magsalita diyan sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Ang problema ho dito sa Sintong Lacson, itinigil niya ho ang hearing. Kaya ayun, nag-build up ang stress, pressure, 'di ba? Yung pagiging parang feeling niya nag-iisa siya, yung mga kasama niyang nagnakaw diyan ng mga proponent na 'yan, 'di ba? Ngayon, baka tinatakot na ho siya, wag kang magsalita, wag mong labas listahan. Kung sakali may mangyayari, hindi man sa'yo. Kung sakali may mangyayari sa pamilya mo, ganun ho siguro ang ginawa dito kay Yusek Cabral. Kaya ayun, 'di ba? Medyo yung simpatsya ng ating mga kababayan nung nangyari sa kanya yon, marami hong ramdam na sambayan ng Pilipino yung pressure na dinanas niya. Tayo naman ho dito sa PH Update naniniwala na talagang pinag-utusan lang ho yung ali na yan. Pero itong mama na to, first time ho tayong nakakita noong nabalitaan, lumabas sa mundo ng social media, yaang bali-balita na nagurgur na siya. Hindi naman ho tayo kasama doon sa mga nagsasaya. At wala siya sa kultura ng mga Pilipino yan. Pero nakita ho kasi nila nakita ho ng ating mga kababayan kung paano trumabaho yung Romeo Acop na yan. Sino bang sobrang nalungkot dyan sa sinapit na yan ni Romeo Acop? Ping Lacson, Martin Romualdez, anak ng Petrang Garapata, puro taga-administrasyon. Kaya masyado ho silang halata na talagang itong mama na to, hindi ho itunulak ang interes ng sambayan ng Pilipino, bagkos ang itinulak ho niya ang interes nitong si Martin Romualdez. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga susumal sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Huwag na ho kayong mahiya. Dito rin ho sa video na to, interview ho nitong si Attorney Salvador Panelo. Dito kay Ma'am Karen Jimeno, Attorney Karen Jimeno. Ating pag-uusapan dito sa video na to. Ito lang ang wish ko ngayong Pasko. Meron akong wish ngayong Pasko. Ito mga kababayan. Ayaw ko na ho palang mag-wish. Ayaw ko na mag-wish. Sorry. Ayaw ko na ho palang mag-wish. Hayaan ho muna natin itong si Ma'am Cara David ang mag-wish na mag-wish. Pambihira, madam. Yung wish mo na yan, wish yan ng bawat isang Pilipino ngayong mga panahon na to. At sa tingin natin, nagkakatotoo yung wish ng host ng wish ko lang. Pakinggan natin pambihira itong si Ma'am Cara David, sorry. Cara David, game. Ito. Pilipina. Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipina. Ako ho mga kababayan, sana ho una sa lahat, sana, ang wish ko talaga, sana magurgur na lahat ng kurakot sa Pilipinas. Kasi marami hong ginurgur yung mga yan. Daig pa ho yan yung mga CPP. Daig pa ho nila yan. Yung mga kurakot, kagaya nitong si Bangag. Daig pa ho niya ang isang kartel ng droga. Daig pa ho niya ang isang sindikato. Yung mga yan, yung ginawa ho nilang pangungurakot sa pamahalaan. Napakarami hong nagurgur ng mga inosenteng Pilipino dyan. Ang dami hong napagkaitan ng magandang buhay dahil sa ginawa nilang pagnanakaw na yan. Kaya yung wish na yan, itong ngayong ngayong papatapos ang taong 2025. Ito lang wish ko. Sisigundahan ko yung wish na yan, itong si Ma'am Cara David, na magurgur na lahat ng kurakot sa Pilipinas. At base sa ating nakikita, parang nagkakatotoo ang wish nito si Ma'am Cara David. Pangalawa, syempre, matik na yan, makalaya na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangatlo, syempre, makalaya itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yung sinasapit ng dalawa na yun, hindi ho nila deserve yan, ika nga. Kahit pagsamasamahin nyo ho, yung, wag na nga muna tayo pumunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag ganito, pagsamasamahin natin yung ginawa ni Martin Romualdez, Marcos Jr. at lahat na nakapaligid sa kanila, wala hong tutumbas. Yung personal na kakayahan, hindi yung pagpamimigay ng akap at ayuda hindi ho yun ang ibig natin sabihin. Yung kanilang personal na kapasidad na makatulong sa sambayan ng Pilipino, hindi ho yan makakana dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi yung level, hindi ho pwedeng ihambing itong mga to, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, BP Sara, kay Pastor Kibuloy. Dito sa mga na to, dito sa mga magnanakaw na to. Kasi wala ho silang napatunayan. Kailanman at wala ho silang mapapatunayan dahil ang utak lang ho nila, ang gusto lang ho nilang mangyari magnakaw at pagnakawan ng sambayanan. Rerekta na ho tayo dito. Sa mga susunod na video ho natin, chill lang ho tayo. Walang masyadong masyadong mainit ang ulo. Kalmalicious lang ho tayo ngayong mga panahon na to. Malapit nang sumapit ang Kapaskuhan. Kaya kailangan chill lang ho tayo ngayong mga panahon na to. Pagkapasok na ng January 2026, doon ho tayo babalagbag ng malupitan. Pakinggan ho natin itong panayam nitong si Ma'am Karen, Attorney Karen Jimeno, dito kay Attorney Salvador Panelo. Palakpakan muna natin pala itong si Ma'am Cara David dahil sa kanya, dahil sa wish niya na yan, napakaraming kahit paano nabibigyan ng hustisya ngayong mga panahon na to. At tayo maasa sa mga susunod na buwan, yang sila Paduano, yang sila Beatrix si Jinky Luistro, etong si Tambaluslos, magsama-sama nila Acop kung saan man sila pupunta.
Diba? Ano naman sila magkabarkada, di ba? Nakita nyo naman ho yung mga kababayan kung paano pinagtanggol nitong si Romeo Acop, itong si Martin Romualdez. Anak ng toka, yung kahit alam na niya na puro kababuyan, puro kasinungalingan na lumalabas sa bunganga niya, bidang-bida pa rin ho siya. Yung paniwalang-paniwala ho siya sa sarili niya pag nagsasalita siya dyan sa Twadcom nung nagdaang taon. Ang dami hong hiniyang vlogger niyan. Ang dami hong hiniyang resource person niyan. At pagka nagsalita yan, hindi nga nagko-contempt yan kasi hindi niya trabaho ni Paduano yan. Pero bago nag-contempt yan, bago mag-contempt yan, dadaan muna dyan sa walang yang Romeo Acop na yan. Kahit pa paano, dun sa mga naulila niya, tayo nakikiramay. Pero tayo ba nalulungkot dahil nawalan tayo ng isang politiko sa Pilipinas, yung tipong sayang, nakapaglingkod pa dapat siya na maigi sa ating bansa. Ganun feeling. Pasensya na ho ha. Wala hong ganung, yung personal sa pamilya, nakikiramay tayo. Pero para sa sambayan ng Pilipino, dahil nawalan ng isang congressman kagaya nitong si Romeo Acop, nagpapalakpakan ho tayo dahil perwisyo ho yung Acop na yan sa sambayan ng Pilipino. Doon sa mga kaibigan niya, doon sa mga tinulungan niya o nakinabang sa kanya, nasaktan sila sa pagkagurgo niya, lalo na yung lakso na yun. Bahala sila sa buhay nila. Pero bilang ordinaryong Pilipino, wala ho tayong nakitang kapakipakinabang sa ginawa ng hinayupak na Acop na yan. Rekta ho tayo kay Atty. Salvador Panelo. There were a lot of conspiracy theories about the death of Undersecretary Catalina Cabral. Some were saying that she was murdered and others were saying that she faked her own death. How realistic are these possibilities? To me, those are irrelevant theories with respect to the demise or the murder of Yusek Cabral. To my mind, given the fact that she is, as you said, a principal player, she knows a lot about the distribution, the assignment of all these flood control projects, then it should have immediately trigger to the minds of those who are investigating, like the congressional investigators, the members of Congress, the Ombudsman, the ICI, as well as the Department of Justice. They should have realized that this woman has to be alive at all cost. So she should have been under police protective custody, so that suicide will be out of the question, out of the equation, as well as, if you want to put her away, because there will always be security to safeguard her life. So, But the government, apparently, either of gross ignorance, incompetence, didn't even think about it. Or either that, they really want her disappeared, or just out of the... so you're saying, marami pang siguro, at least dun sa mga involved, natuwa. But the government could have done more. They should have secured her in the first place. Yun ho eh. Ano nga? Crime scene ka. Pumira, di ba? Nakita nyo yung crime scene? Di ba? Ay, hindi pala crime scene. Hindi man ho palang tinuring crime scene. Yung pinangyarihan noong afterthought na lang, nagpadala ng soko, kinordona ng perimeter nung kung saan ang tawag dito, kung saan nangyari yung pagkahulog. Afterthought na lang ho. Pero hindi yung disentimano. Nangyari yan. Yung talagang prioridad. Ano ba talagang nangyari dyan? Soko, investigasyon, NBI, lahat ng mga makakapagbigay ng maliwanag na explanation sa nangyari na kay Cabral. Wala ho tayong nakitang ganun. Namang done more. Dapat yun ang ginawa nila. Oo, yes, Kasi alam na nga nila na napakahalagang witness ito. Bakit di nila sinecure? Pareho din ni Saldico, pinabayaan nila maalis. They did cancel the passport. Marami silang pinapabayaan. Ay yung mga, like for instance, yung mga witnesses, like sino pa yung isa? Bernardo ba yun? O under police protected custody ba yun? Delikado rin ang buhay nun. Lahat ng mga witnesses that can point the finger to the mastermind or the brains behind all this anomalous projects, dapat sinisecure na nila. Pero Dapat. apparently, sinasadya nila, tingin ko. Yung behavior din ng driver raised a lot of suspicions, especially if you read like online discussions. Yung nag-selfie pa siya na nandun sa background si Undersecretary Catalina Cabral. How would you characterize that behavior? Kasi yung iba, ang sinasabi, either parang may intention na ipakita o nandyan siya. So could he have been a co-conspirator kung finik niya yung death? Kaya nga parang merong ganun merong ganung effect yung tumatawa-tawa pa yung unggoy na yun parang pinapakita niya nandito pa siya, okay pa siya, nandito pa siya dito sa angulo na to. Nakasmile pa yung unggoy, di ba? Yeah, but right now he's still a person of interest. Sa akin mga selfie, ordinaryo sa mga driver sa mga boss nila. Ang sinasabi ng iba, bakit mo iniwan dyan? Yes. Pinaalis ka, pero nandun yung susi sa loob, nandun yung telepono. Ba't umalis ka? Alam mo hindi mo siya makakontak. Sabi ko, ang tanong ko, since you know her, does she drive? Good question. Parang laging merong driver and she always uses the DPWH issued vehicle. Kasi if she knows how to drive, natural, alam na, baka sinabi ako ng bahala. Parang hindi ko pa siya nakikita nagda-drive nga. That's a good point. Kasi kung she knows how to drive, talagang sasabihin niya, ganun, ako nang bahala sa sarili ko rito. Oo nga. Pwede siya umalis. Pero kung sabi kasi nung driver, nung umpisa daw, may umuupo-upo na sa gilid si Yusek Cabral at inaawat niya at some points. And until merong, Bakit? dahil daw Malapit na ba? lumalapit na raw sa gilid at sinasabihan daw niya, wag, delikado yan. At umabot sa point na merong police na dumating at pinalis sila. So nung next time na bumalik sila, kung sabihin kang iiwanan, nagpapaiwan doon, but you know the behavior already of your employer is not safe or is unusual, parang iiwanan mo pa rin. Meron bang legally liability yung driver for gross negligence? Baka kung driver ka, di ba? Siyempre, concern ka sa boss mo rin. Kung palapit ka doon sa bangin, baka delikado dyan. So, bakit mo naman Pero gagawin yun? bakit mo iiwanan? So yun ang tanong din ng Kung iba. pinaiwan nga kasi, halimbawa ako, driver ko, pag sinabi ko umalis ka, magagalit ako pag hindi ka umalis.
So palagay mo ganun na lang Pero yun. dapat, kung ako naman yung driver, pag pinalis ako, alis ako pero makikita ko pa rin siya. Oo, that's what I was thinking. Diba, yun ho yung ano eh, yun din ho yung ating sinasabi nung ano na yun. Hindi mo pababayaan yan. Wala nga siyang bodyguard eh. So ano ka na, automatic parang driver bodyguard ka na niyang amo mo kasi wala siyang ganun eh. Ikaw na yung magpoprotekta sa kanya. Hindi lang pagmamaneho gagawin mo sa kanya. Hindi mo lang siya pinoprotektahan sa mga nasasalubong yung sasakyan. Pagka bumaba yan, dahil yan ang nagpapasweldo sa'yo, yan ang ika nga boss mo. Kahit pa paano, yung protection ng amo mo, inaano mo yan. Yung kanyang well-being, ika nga, di ba? Kahit pa paano, concern ka. Doon sa mga lumabas na larawan, patawa-tawa lang yung si Kuya Driver, di ba? Me as well. Kaya medyo unusual dito. But correct. legally, for you, no liability on the part of the Wala. driver for leaving her there. Wala, unless na merong nakakitang tinulak siya. Well, yun yung pinagtataka ng iba, di ba? Baka parang merong foul play. But Interior Secretary John Vic Remulla said that Cabral died because she fell from the side of Cannon Road and there was no signs of foul play inside the vehicle, nor were there foreign DNA under her fingernails. They also ruled out presence of gunshot wounds. But it appears there were several lapses from the time they found the body. Like what? Inulong agad. So, di ba pagka medyo unusual yung circumstances ng death, usually you just leave it as it is and then you investigate. Kasi kung tinulak siya, siguro those are things they can measure. Yung talon ba, sobrang layo, mukhang tinulak, merong extra force, yung pagbagsak niya, parang kinuha agad yung body. And the other unusual thing is they turned over all the phones and gadgets to the family right away. So, given all of these lapses, is this just negligence or do you think there's really an effort to also just have all of these lapses para hindi clear sa atin? Number one, there is an autopsy, diba? Unless you doubt the results of the autopsy, it shows na wala. There's no trauma na indicating na tinulak. Kasi pag tinulak mo yan, Yung? hindi ka, alimbawa kayo tutulak, siyempre medyo mag-struggle kayo. Hindi ka papayag. So dapat makikita yan sa autopsy, yung pagtulak, either sa likod, sa harap, whatever, o yung paghawak sa kamay. That's number one. Number two, yung sinasabing lapse sa pulis, hindi na ako nagtataka ron. Unang sa training ng mga pulis, palagi naman ganyan nangyari sa crime scene. So it's not unusual just because it involves the flood control scandal. Palagi mo, nangyayari talaga yung mga lapses na ganito. Sa akin, Despite regardless of everything you said about it, this government should be blamed for that. Gobyerno may kasalanan yan. ICI, Ombudsman, DOJ, Congressional, sa Senate, lahat sila hindi man lang nila naisip. Hanggang ngayon, sana ma-realize nyo, kailangan you have to protect your witnesses unless ayaw nyo ituro ng mga witnesses talaga ngayon, the brains behind. Ay talagang magiging deliberate yung mga lapses ninyo. Eh yung phone, considering na dumaan na ngayon sa custody ng family, I think hindi pa siya nababawi. Sinoli yung phone, gadgets, and other possessions to the family. Ay titingnan na yun. Oo. Titingnan ng nasa whoever is interested. Yeah, so exactly. So how does that affect the credibility of the evidence that may be gathered from these phones and gadgets? Insofar as it points to certain things relative to the flood control project, kasi wala na yun, di ba na? Unless nasisave yun sa main, di ba? Sa cloud or there's a way to investigate yung trace pa rin. But in case nabawi siya, palagay mo ba dapat sa ombudsman siya or sa ICI, yung mga phones? Because there's always a danger of whitewashing. Teka muna, was that a crime? Pag hindi crime yan, you have no business, no right to confiscate those properties. So that's also an additional challenge in this diba? case. So hindi pwedeng ipasabina or ipa-search warrant. Ay, may crime ba? Wala namang crime doon sa... Ayush. What about the crime that involves the flood control? Mali yung mga personal belongings nitong si Yusek Cabral. Maliban yung mga nasa DPWH, yung mga dokumento doon, pero lahat ng pag-ari-arian niya, yung pagmamayari niya, cellphone niya, laptop niya, hindi pwedeng kunin pala ng ano to. Paano? Ba't pinapakuha ni Bonjing, ni Boy Remulla? Pambihira, wala naman palang jurisdiction ng pamilya pagka walang nangyaring krimen doon sa mga personal na ari-arian nitong si Yusek Cabral. Magklase talaga tong administrasyon na to, daming mga adik. Controversy. Isn't that sufficient enough to require the gadgets and the phones to be subpoenaed? Malabo sa akin. Ewan ko kung papayag ang court nun. But ngayon ba mahihirapan na ma-establish yung involvement ni Yusek Cabral considering she passed away? Hindi naman. Sa tingin ko, kasi ano naman, may paper trail yan eh. So, hindi ko, kung interesado, kung gusto, i-prosecute. Pero Christmas na. Sino naman nakakulong? Kasi sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na mag-Christmas sa kulungan. Si Vizcaya lang ang nakakulong eh. Wala pa mga politicians. People want members of Congress and the Senate who are involved to be jailed. Saka yung mga DPWH officials. Yeah. Hindi attorney, nagsaole una 110 million, tapos nung huli 71 million. Hindi ko alam kung 110 million din yung sinaoli niya na yon at pinakita lang sa lamesa 71 million. Hindi natin alam kasi hindi yun ang tamang proseso ng restitution. Hindi yun ang nakalagay sa batas. Kumbaga, pagiging bida-bida lang ng DOJ yung ginawa nila na yun. Hindi natin alam, bago papasukin ng media, nung sila muna nag-uusap doon, inaharera yung pera, yung senaryo na nangyari doon sa Bulacan First District Engineering Office, ganun din ang nangyari doon sa tanggapan ng DOJ nung ipipresenta yung mga pera. Hindi yun natin alam. Paano? Sino makakapagsabi sa atin na totoo 71 million talaga ang ibinalik ni Alcantara bago siya tanggapin diyan sa pagiging bigyan ng witness protection program na yan ng administrasyon ni Adik? Sino nakakaalam? Wala ho.
binitbit nila yung sako-sakong pera sa loob ng DOJ, secretary o kung sino man, undersecretary, hindi natin alam, sinalansan niyang pera dyan, pinapasok ang media, hanggang doon lang ho tayo doon sa pinapasok ang media. Pero yung pagsasalansan, wala hong nakakaalam. Kaya kabalbalan ho yan mga kababayan, yung restitution na yan. Dito ho natin nakikita yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta na problematic yung ideya na yan na restitution. Wala pang nangyayaring pagdinig. Hindi natin alam kung magkano ibabalik. Hindi na anong magiging basihan ng 110 million, 71 million. Tama yung ginawa nila. Tama. Hindi natin sinasabing hindi nila dapat ibalik. Tamang ibalik nila pero sa tamang proseso. Yung pagbabalik walang problema doon. Kagad nilang sasabihin, ayaw nyo ba yun? Binalik ang pera. Oo, binalik ang pera. Kanino napunta ang pera ngayon? Pambihira. Yung outside of government, Oo nga. So, anong palagay mo, bakit nagsalita dati si Presidente at si Ombudsman Remulla that merong mga magpapasko sa kulungan pero wala pa tayong nakikita or a few days away from lahat yan, gaya nung sinabi ko sa'yo nung muna tayo mag-usap tungkol dito. Yun lang pagsabi niya na yung ini-expose niya, sa tingin ko, kasama yon sa to cover up for anything. Either Correct. for his negligence. Saka para ma-reinforce yung kanyang statement na mahiya naman kayo. Kasi kasunod nung mahiya naman kayo, ICI investigation, nag-imbestiga ang ICI, dapat may makukulong. Ganun ho yun. Kaso sino pinakulong? Sara Diskaya? Ano to ko? Ano yung lukuhan? Sara Diskaya? Anong pakialam namin kay Sara Diskaya? Kahit makulong pa si Henry Alcantara, yan si Hernandez, at kung sino-sino man, saan na si Bryce Hernandez? Henry Alcantara, yan si Bernardo, kahit ikulong niya, wala kami pakialam. Kung kailangan na makulong, ikulong yung mga yan. Pero yung gusto namin makulong, hindi pa sila nakukulong. Diba? Yun ang ibigay nyo sa amin, yun ang ibigay nyo sa bayan ng Pilipino. Gusto, sino ba? Ito, re-rectahin ko na ako kayo. Sino ba gusto kong makulong? Marcos Jr. Bakit? Siya pumirma ng budget. Sa susunod na video, papakita ko sa inyo nung nagbe-brainstorming itong mga unggoy na to kung paano nila ilulusot yung 2025 national budget nung December 2024, okay? Sa susunod na video, pag-uusapan huwag natin mga kababayan. Wala naman to, mahiya naman kayo. Tapos, makukulong, Sara Diskaya. Ano yun? Kaharap mo ba si Sara Diskaya? Anong talumpati ka? Ano kasi Raulo? Sabi ko, chill lang tayo ngayong papalapit ng Pasko kasi kapaskuhan dapat maghari sa atin ng kaligayahan, kapayapaan at kahit papaano pagiging maintindihin, di ba? Pero pagka naiisip po natin yung ginawang pagnanakaw nitong mga adik na to, di ho natin mapigilan yung ating sarili. Yes, or complicity. Ginawa niya yun, na sinisisi niya yung iba para makatapos siya sa responsibilidad. But Secretary John Vic Remulla said that they have identified the corpse as Yusek Cabral based on fingerprints, DNA evidence, and the identification of the family of the body. Is this sufficient to end speculations that Yusek Cabral faked her own death? Because this is not the first time that someone faked her death. Back in 2019, we had Mary Ann Maslog who faked her death to escape prosecution for a 29 million peso Wala mo yung scam. teorya niya? But before you answer that question, we'll have to take a short break at the forefront. Tuloy ho natin. Attorney Sal Panelo. Attorney Sal, Secretary John Vic Remulla said that they've already identified the corpse as the body of Undersecretary Cabral. And he said this was through fingerprints, DNA evidence, and also the identification of the family of the body. Do you think this is sufficient to end speculations that Yusek Cabral faked her own death? Considering that this is not the first time this would have happened. Kasi back in 2019, Mary Ann Maslog faked her own death to escape prosecution for a 29 billion peso textbook scam. Malabo yung teorya niya. In the first place, the family allowed the autopsy. But they were objecting to it. Initially. Pero siguro, sabihin sila, para malaman natin ang totoo. O second, nandun yung asawa, nandun yung dalawang abogado. Yung malabo sa akin. So, wala na. That for you, hindi na siguro mabubuhay yung theory na yan. Ang buhay nila, yung mga pangako ni Presidente Marcos Jr. na Ito talagang si Attorney Salvador Panilo, may pagkabastos din to bastos bunganga nito di ba? May pagka-PH update dito Di ba? Pinag-uusapan natin yung pagpeke, yung pagbuhay ng teorya ng tawag dito ng pineke ang pagkagurgur nitong si Cabral. Ang buhayin buhayin daw yung mga pangako ni Marcos Jr. Magano ba tayo? Gusto niyo ba magano tayo dito? Anong tawag dito? Magbalik tanaw ho tayo kung ano yung mga pangako na nitong si Ajik. Pangako niya yung 20 pesos na bigas. Okay, sige. Kahit na alam nating magandang bentahan para pambuwisit sa mga Talyanista testing. Binibida ho nila yung mga nasa kadiwa. Mga si Raulo itong mga to. Ano kadiwa? Brad, huwag yung ibida yung kadiwa na yan. 3 taon na tong si Bangag dyan sa Malacanang. Wala pa tayong nakitang kadiwa. Wala pa ho tayong nakitang kadiwa. Anong kadiwa? Pambira tong mga to. Tapos isa pa, ito pa ho mga kababayan. Meron akong nasakyan kahapon. Meron akong nasakyang Grab. Alam niyo ho ba mga kababayan, meron ho siyang, sa susunod na video ko na siguro ikukwento sa inyo. Gusto ko na sana siyang interviewin kaso di ba, malupit ho yung kinuwento sa akin itong si Kuya Grab. Matindi ho yung sinabi niya sa akin. Ibang klase ho. Siyempre, Grab driver, di ba? Kung sino-sino na nasasakay mo. One time, may nasakay daw ho siyang mga taga Malacanang. Palakpakan. Ako, matindi ho ito.
Hearsay lang naman to, pero anong magiging motivasyon nitong si Mamang Grab driver para ikwento niya sa atin na meron siyang nasakay na gano'n ang mga sinasabing nila dito kay Ajik, na ganito yung gustong mangyari ng mga nasa Malacanang ng mga panahon na to. Ibang-iba na daw ho ngayon diyan sa Malacanang. Sa susunod na video na ho natin pag-usapan kasi magta-30 minuto na ho tayo. Pagka kinuwento pa ho natin yan, baka umabot ho tayo ng 1 oras dito. Baka meron pa ho kayong ibang papanoorin diyan, panoorin niyo na. Diba? Marami hong malulupit diyan. Ika nga talagang pagka bumalagulal yung mga banateros, malupit ho yung mga yan. Isa sa mga ika nga iniidolo ho natin yan pagdating sa pagpo-political vlogging, pagpo-political pagbibigay ng opinion, reaksyon sa mga nangyayari sa ating bansa. Tuloy lang natin kay Atty. Salvador Panelo at yung aking ikukwento kaugnay dito kay Mamang Grab driver. Ako matindi ho yung mga kababayan. Mamaya O natutulog o nakahimlay na. Well, former DPWH USEC Roberto Bernardo said that in his Senate testimony for the Blue Ribbon hearing that USEC Cabral was the alleged main operator of the kickback system in DPWH, along with former DPWH Secretaries Mark Villar and Manuel Bunoan. Now that USEC Cabral is gone, is there a way to corroborate yung testimony ni Undersecretary Bernardo? Paper trail. Kasi yun naman si Cabral, assuming nakasama siya talagang magiging kasama siya. Kasi uutusan lang naman yan eh. Correct. Di ba? Sino bang nagsasuggest? Anong project? Hindi mga congressman, mga senador. Kuyaasan niya naman. Upon the instruction of these people around her. Pero pagka, di ba sa insertions, yun yung problema natin in the past. Hindi natin makita sinong proponent because they don't make it visible in the paper trail. Especially in the past where we had no visibility in the BICAM process as well. Yun ang kaya meron eh. Kasi I remember si Toby Chanco was insisting na ilabas niya yung small report. Ah, yeah, the small committee report. Kasi nandun sa loob. Correct. Kasi yung ang haka-haka, may isang tao doon na siyang pinakamarami. Sino raw yung isang taong yun? Malilik daw sa pinaka-pangulo ng bansa. So, alam na natin kung sino. So kung gugustuhin talaga ng mga nag-investigate, they can subpoena the paper trail that would point to the people involved. Of course. Ayaw lang nila ibigay. May tinatago sila. So ngayong nawala na si Yusek Cabral, where do you see this investigation going? Do you think it weakens the case or the ability to point to those who are involved, particularly yung mga malalaking tao talaga behind this flood control controversy? Ever since I had my doubts. Mulat sa puli. Kasi ba't tayo nag-iimbestiga? Yung presidente natin, if it's really true, yung sa State of the Nation niya, sinabi niya may corruption, sabi niya may SOP, may bribery, alam niya lahat. In fact, tinuturo niya na nga mismo yung audience niya, mahiya naman kayo. Di alam niya, there was already an investigation from the very beginning. Minalanan niya yung 15. So, what's the investigation for? Kung ako presidente, sigurado, nasa kulungan na yung mga yun. Magdemanda kayo sa akin, gusto niyo. Kukulong ko sila. Anyway, hindi naman ako from suit. That's true. Oo. But Kung talagang totoong non-complicit ka, But according to Zaldico, kasama si Presidente, but there were already resignations involving the Executive Secretary, the DBM Secretary. So, kung sinasabi mo may investigation na in the past, do you think hindi niya alam na among his ranks, among his closest, yung alter ego niya na ES, ay involved din? unang-una, ba't magre-resign yung mga yun kung hindi niya pinaresign yun? Hindi mo magre-resign yun eh. Eh, doon lang sa tao, sa akin, red flag na agad yung may nangyari dyan eh. Talagang may kinalaman ka dyan. Aminin mo hindi. And ang tao ngayon, people will never believe you. Correct. May judgment na tao, kaya nga lumalabas sa kalsada yung mga galit na galit na eh. Kaya kahit anong gawin mo, hindi naman niniwala sa yung tao. Going back to Undersecretary Cabral, her criminal liability is extinguished by her death. But when it comes Assuming to... na she has. Yeah, She that's had. true. Oo. So, pag ganun ba, syempre irrelevant na, we can't prosecute her. But will it still be relevant to establish her participation in this flood control controversy? And should there be assets that are established as ill-gotten? What happens to her estate? Yung mga na-accumulate yung property? Ako duda ako na may... From what I gather from people who know her, mukhang malabo na ano eh. Di ba from the ranks yan? Yeah. Saka yung, ikaw, you know her, yung Yes, lifestyle niya ba, flaunting? Hindi. Not Hindi from na- my observation, Oo, oo. kaya nga, ako nalalabuhan ako niyan. So you don't think na meron siyang mga ill-gotten wealth? But assuming meron, Kung pwede. legally, can the government take steps to seize those properties? They can prove na ill-gotten, bakit naman hindi? So despite her loss, like her Yeah. demise, Yeah. pwede pang maging relevant issue yun sa proceedings. Pwede pa rin. Ano, nalalabuhan ako niyan sa mga investigation eh. So hindi ka naniniwala na may patutunguhan. Wala. Kasi Congressman Leandro Levista said he has in his possession a list of DPWH insertions at files na nakuha niya sa opisina. Pero hindi niya pa nilalabas. Yun ang question. Ay, Sabi ano? niya ilalabas niya raw pagka nagpumayag ang DPWH. But in terms of the legal implications of him having custody of those documents, does it diminish the credibility of the documents? Di ba sa atin sa law, meron tayo yung chain of custody of evidence. So pagka dumaan na kay Congressman Levista, does this diminish the credibility of those as evidence? Unang-una, what are these documents? Copy? Hindi nga natin alam eh. Kasi sinabi lang ni Kong Levista, meron siyang kinuha from Ang the problema din office. sa mga tao ito, ang hihilig nyo rin sa publicidad eh. Ilabas nyo na kasi, kung totoo yan, expose it. Deliver privilege speech. Present the documents. O, di malalaman na natin kung totoo hindi. Wala, lahat gustong pumapel eh.
Yung kasi mga may ilalabas pa dyan, ilabas nyo na, yan tuloy na, nagiinit ang ulo nitong si former Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Canela. So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Ngayon pa lang binabati ko na ng maligayang Pasko itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit nasa layo, nakakulong yan sa dahig, itong sigurado ko dito. Ang puso ho niyan nasa sambayan ng Pilipino, para dito kay Pastor Kibuloy, para dito kay Vice President Sara Duterte, para dito kay sino pa ba yung mga nakikita nating talagang sa kanilang mga personal na kapasidad, talagang bibilib ho kayo mga kababayan, nakakabilib. Sobrang ano ho talaga, tingnan nyo yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung halimbawang ipinakita niya sa mga taong nakapaligid sa kanya nung mga nakalipas na panahon, yun naman ho ngayon ang rinireplicate nila. Kaya tayo sobrang inspired ho tayo dyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung ano niya, kumbaga yung kanyang ipinakitang pagmamahal sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mahirap. Mahirap pong maging mahirap. Mahirap pong maging mahirap. Kaya yung mga individual na yan, si BP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pastor Kibuloy, sobrang nakakabilib ho yung mga individual na yan. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, kahit wala sa pwesto, kahit walang hinahawakang pwesto sa pamahalaan, kahit sa personal nilang kapasidad, tuwing Pasko, tuwing sasapit pong ganitong klaseng okasyon, talagang ating mga kababayan hindi ho nila makakalimutan. Kaya naman pinapalakpakan ho natin yung mga individual na yan. At kung sakaling si BP Sara automatic na magiging presidente yan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka umuwi yan, magba-vice president yan. Si Pastor Kibuloy, kung sakaling tatakbo ng pagkasenador ulit yan, automatic na ho yan mga kababayan. Iba ho mga kababayan, sa totoo lang, iba ho talaga. Yung nakita ho natin na pagtulong ho na ginagawa ng KOJC, matindi ho mga kababayan. Wala ho tayong nakitang religious group na gumagawa ng ginagawa nila na to. At karamihan ho ng ginagawa nila hindi walang publicity. Sa totoo lang walang publicity. At wala ho tayo sa lugar para i-publish yun. Nakikita lang natin na merong nakakapagsabi sa atin, pero wala ho tayo sa lugar para yun ho ay ating ipakita dito. At kung hindi rin naman tayo binigyan ng pinagbigyan sa mga susunod na panahon, mahalin natin, di ba? Mapagbigyan tayo para naman maging magandang ehemplo yung ginagawa na yan ng religious group na yan, na kung saan talagang tumutulong ho sa ating mga kababayan. Ibang klase ho. Nakakabilib ako talaga. Sobrang bumilib ako kung paano yung ginagawa ho nilang pagtulong, lalo na dyan sa Davao. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Merry Christmas. Merry Christmas.